Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Attorney Regal Oliva, isang DDS na abogado o abogada. Sabi niya, is something brewing inside the Senate? May niluluto na ba sa Senado? Whispers are getting louder. And they're all pointing in one direction. Is the Senate on the brink of a leadership shakeup? At any moment, anytime now, could the Senate President be replaced? And if that happens, is Loren Legarda being positioned to take the helm? Kahapon, ang post ni Professor Malotikia, si Senator Amy. Ang opinion ko naman, si Senator Pia Cayetano. Ito, kay Regal Oliva, Loren Legarda. Well, kahit sino sa kanilang tatlo, okay lang sa akin. But here's where it gets interesting. Are we seeing the early signs of a quiet realignment? Okay. Could senators from the majority bloc, example, Villar, Mark Villar, Camille Villar, and even Legarda herself, be preparing to cross lines? Tatlo lang, kulang. Dapat madagdagan pa ng isa. If they do, thus the minority suddenly becomes the majority. Ang pangapat dyan, si Pia Cayetano, nakikita ko, dapat 9 plus 4. Kasi yung minority, siyam lang. And if that happens, who really gains control of the Senate? Now ask the harder question. Why now? Bakit biglang umugong na naman ang balitang balasahan sa Senado? Kasi umugong na ito noon. Kailang hindi natuloy daw dahil 12-12 lang. Parehas ang naging deciding factor si Senator Lapid. Kasi kung pumayag si Senator Lapid na umalis sa grupo ni Senator Soto at pumunta sa grupo ni Senator Cayetano, noon pa lang tapos na ang kudita. So ngayon, another ugong. So why now? Bakit? Okay. Why now? Why are there growing murmurs of a case brewing against the Villar camp? Yan. Parang Securities and Exchange Commission, parang may post akong nabasa na sasampan nila ang kaso ng itong kumpanya ni Villar. Why is the pala suddenly going after Senator Legardo San Leandro? Ito, ginigipit nilang batang kongresista eh. Coincidence or pressure? Galing ng pagkatanong ano. Well, opinion ko lang ito. Opinion lang I might be wrong. It's pressure. Okay? It's pressure. Because in Philippine politics, timing is never accidental. Pressure is rarely random, and silence often means something is already in motion. So we ask not to accuse, but to understand. Number one question, is this a calculated power play? Is the Senate being reshuffled to control what investigations move or which ones is stalled? And if leadership changes today or tomorrow, who does it really protect? These are not
answers. These are questions. But sometimes, the questions tell you exactly where the story is headed. Another day, another regal. P.O.B. Galing ng pagkasulat, ha? So, malalaman natin mamayang hapon kasi usually, ang session magsimula after lunch. Anong oras ba yun? Alas 2 ba o alas 3? So, we are all spectators to this developing spectacle. Nos Jodzni. Yes, attorney, I think they are talking to themselves about certainty in the incoming shifting of powers. Who will side who will be against who. Palitan na yung school bukol. Ano pa? Dito muna tayo sa dalawang magkapatid na bilyar. Kasi all throughout, bilyars ay Maka Duterte. Kaya nung inaresto nila o kinidnap nila kaya si Tatay Digong, nagsalita ang mga bilyar. Matagal na ang samahan ng mga bilyar. So, yan si Camille Villar, sumama lang siya sa alyansa dahil, alam mo na, political convenience bang tawag nyo? Makay. Kaya lang, later on, umalis at nagpa-endorse kay BP Sara at nanalo. Kaya yung unang Senate majority, sumama sila sa grupo ni Senator Escudero. Kaya lang nung nagbaliktaran na, ang nakita kong rason is para ma-maintain nila yung chairmanship nila at saka yung pressure. Baka pag hindi kayo sumama, yung mga kaso-kaso nyo, mga ganon, prime motor ba? So, I don't know what will happen this time. Kung bibigay ba sila sa pressure o hindi. Pag ang dalawang magkapatid na bilyar, very significant. If they will stay sa majority block ngayon ni medyo baka mahirapan ang balasahan. Kaya yung napabalita na kakasuhan, tingnan natin. So once na bumaliktad ang dalawang bilyar, bumaliktad na rin si Loren dahil ginigipit yung anak niya. Tapos, Pia Cayetano, initan yan. Very independent yan. Ayan, matutuloy na. So, tingnan natin anong mangyari mamayang hapon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas magandang tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ano yung atop ni ate sa taga Anamugero. So mag-atop na gid siya. Ato na yan. Hulog na. Sige na. Ano mo ang nahatag si ate na yero. Ha? Yan ani sa mga uman yan. Yan ani sa tagunan. Oh, bisa mo. Oh, hadiyan. Yang kumudang ka mo magsarapay. Ha? Karon naman na gid ang atop ni ate. Napulian na gid to ang yero nga daot na. Salamat kayo sa Ginoo. Una nagpasalamat ko sa Ginoo nga na siya yung gamit ng tao, labi na sa nag-sponsor, labi na po sa disaligan, na mga kapadangat na mga tabang. Salamat kaayo kung wala siya. Ang Ginoo, hindi pa ko makapuli sa akong nga 13 na katuig. Aya pag yun napulihan o pero salamat gid sa Ginoo. Ginautunta nga aduna pay mga katawhan nga mapadangat ang iyang tabang. Kay aron magpasalamat pud sila o
Galaygon ang Ginoo. Oo. Pila na dai imong anak kabuk te? Unom akong anak, ang akong Oo. bana na sa kulungan. Nya ako ra isa nag Buhi. buhi. Nya wala gid ko igong pundasyon nga makapalit kay kung na ako'y gamay nga kwarta sa pagkaon naman ginamot taman. Oo. Yun ang galisod gid ko makapailis akong ato. Oo. So nagpasalamat gid ko sa Ginoo nga naa siya gigamit nga tawo nga makatabang sa nag-sponsor. Salamat.